Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Please open your Bible in the book of Romans in chapter 6 in verse number 4. The Bible tells us, therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Pinag-uusapan po natin ang paglakad po ng isang Kristiyano. At hindi po natin maihiwalay na ang paglakad po na ito ay paglakad sa tinatawag po nating newness of life. Okay? Bagong buhay. Sino mang mananampalataya, ang sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naparam, nawala na, napalitan na ng mga bago. Okay? Kung kaya nga sinasabi po sa atin po, ayon po sa ating talata, na tayo po ay lumakad in the newness of life. To walk in the newness of life. What does it mean? What does it mean to walk in the newness of life? First, we must understand that walking in the newness of life is a process, or it proceeds from our salvation. No? Ang paglakad po sa bagong buhay, mga kapatid, in the newness of life, it proceeds mula po sa atin pong kaligtasan. Malino po ayon po doon sa atin pong talata, ngayon pong gabing ito, ay sinasabi po sa atin na yung pong, ito po'y kung paano si Kristo ay namatay at kalakip tayong namatay sa Kanya, at binuhay siyang maguli sa mga patay, ay sa gayon din naman tayo binuhay. Ito po ay tumutukoy sa atin pong kaligtasan. Hindi po tayo makalalakad sa bagong buhay, bagong pamamaraan ng pamumuhay, in the newness of life, kung hindi po tayo magkakaroon ng ibang buhay. No? Sapagkat yung dati po nating buhay ay buhay ng mga patay. Malino po na sinasabi po sa atin ng salita po ng Panginoon nang nilikha ng Diyos ang tao. Siya po ay nilikha na nilagyan po siya ng kaluluwang buhay sa pamamagitan ng hininga ng Panginoon. Pero nung siya ay nagkasala, no? At ayon nga po mismo sa Diyos, kapag siya ay kumain ng prutas ng pagkaalam na masama at mabuti ay walang pagsala, mamamatay siya. Okay? At ang tao po ay namatay. Kung kaya nga po, kinakailangan siyang bigyan ng bagong buhay. So ang ating pong bagong buhay, it is not turning over a new leaf, ika nga. Hindi po ito yung pong magbago ka lamang ng paraan ng pamumuhay mo, no? Hindi lamang po ito magkaroon ka ng bagong kaisipan. Ito po ay bunsod ng pagkakaroon ng tunay na kaligtasan. Hindi dahil ang isang tao ay nagkaroon ng bagong buhay, no? Nagbago ang kanyang pamumuhay, ay meron na siyang newness of life na binabanggit po sa Biblia. Ito po ay dapat bumubukal mula po sa kaligtasan. Bakit po? Sapagkat ito po, mga kapatid, ay mayroong prosesong pinagdadaanan. No? Ang buhay po natin sa pananampalataya ay mayroong pong prosesong pinagdadaanan. Kaya nga po binabanggit po sa Peter, no? In I believe it is 2 Peter or 1 Peter chapter 2 verse number 2 na sinasabi po sa atin, no? Desire the sincere milk of the word. Ibig sabihin po noon, meron po talagang mga bata sa pananampalataya na ang akma sa kanila ay yung pong pagkain na pambata na inilagay po sa paghahalin tulad doon po sa gatas. Samantalang sa isa pa pong sulat po naman ng isa sa mga apostle na si Pablo, no, binabanggit niya naman po yung strong meat na pagkain naman po ng mas matanda. So ibig sabihin, ang ating pong buhay pananampalataya, no, yung newness of life, it is a process. It is a day-to-day process po ng paglago, no, ng pagbabago. No? It is a gradual process, mga kapatid. It is sometimes a painful process. No? Ang buhay pananampalataya po ay proseso, hindi namamadali. Yung pong paglago, hindi po ay namamadali. Yung pagbabago po, hindi po agarang nakikita. Minsan, it is a painful process. Mahirap, no? Yung pong sabi po sa atin Romans chapter number 12, be transformed
No, yung salita pong transform po doon ay doon po sa original language po, doon po nanggaling salita pong metamorphosis. At alam po natin, pag pinag-usapan ng metamorphosis, at kadalasan po na naikakabit po dyan, yung pong pagbabago po ng isang uod towards sa pagiging paru-paro. No? It is a painful process. It is a gradual process, and sometimes it is a painful process kasi may mga kinakailangang alisin. Ang sabi po sa atin po ng John chapter number 15, no? No, yung pong isang sanga na namumunga ay tinatanggalan. It is purged para lalo pang magbunga. Yung pong purging po doon, mga kapatid, is clipping, taking away the unnecessary materials. Minsan po yung ating pong pagbabago, yung paglakad po sa buhay ng bagong buhay natin, mga kapatid, mahirap po yan. May mga bagay po na kailangan po nating bibitawan talaga. No? Hindi man natin agaran ito na matalikuran, pero kailangan nating bitawan. Kung ikaw ay mayroong tunay na kaligtasan, no? May prosesong pagdadaanan yan, at dapat maiwasan o matalikuran yung ating mga nakasanayan, mga nakagawian na sabi ko nga, medyo mahirap. Eh, bakit po mahirap? No? Why is it painful? Ito nga lang po, na-quarantine tayo. Hirap na hirap tayo, parang yung karamihan sa atin. Parang nasasakal na sa bahay. No? Yung iba, galang-gala na. No? Kating-kating na yung paa na lumabas ng bahay. No? Eh, ito lang. Eh, lalo na pa kaya yung pong paglakad po sa buhay ng pananampalataya, sa buhay na bago, no? The newness of life na binigay po sa atin. It is a process, therefore it requires patience sa atin, mga kapatid. Ito po ay nangangailangan ng atin pong pagpapasensya, ng atin pong pagpapahinuhod. It will take time, no? Yung atin pong pagbabago, yung ating pong paglakad sa bagong buhay na ito, it will take time to get used to. Ayon po doon sa isang nabasa kong article, no, mga kapatid, para ang isang bagay ay makasanayan mong gawin, no, bago maging habit, magkaroon ka ng bagong habit, no, it will take at least 90 days para masanay ka, no, para masanay ka doon sa isang bagong habit. And it will take another 90 days para ito ay maging bahagi na ng iyong routine, no? And it will take another 6 months or so, no, para ito'y maging bahagi na ng iyong pagkatao, no? So it will take time. It takes patience, mga kapatid, na paulit-ulit, no? At alam niyo, nakakatuwa nga kasi kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, no, ay hindi po nagsasawa ang Panginoon sa atin na tayo po ay ibalik, tayo po ay turuan, kahit paulit-ulit po tayo nagkakamali, kahit paulit-ulit po tayo nagkakasala, minsan paulit-ulit tayong nahuhulog doon sa the same na pagkakasala, pero ang ating pong Panginoon Diyos ay napakapasensyoso po sa atin. Kaya nga po, kailangan talaga yung kaligtasan eh. Kaya nga, napakalaki ng biyaya ng Panginoon mula po para po sa atin, eh, no? Kung hindi po napakalaki ng biyaya ng Panginoon, eh, kung tayo nga, no, kapag tinuruan natin, yung iba sa atin, walang patience. Kapag nagturo, gusto ngayon na. Sa buhay espiritual, ganun din, no? Minamadali ang lahat. Hindi lahat matututunan natin agad-agad. Hindi lahat makukuha mo agad-agad. There are times na dadaan ka talaga ng proseso, hindi kapag nagbasa ka ng Bible, mo na lahat agad. No, marami talaga tayong pagdadaanan. That's why it requires patience. At pang-apat, no, meron itong produkto o meron itong nakikita, no? May nakikita pong bagay o bunga. Ito pong buhay na meron po tayo. Walking in the newness of life, mga kapatid, it has a product, no, na binibigay o meron po itong bunga at resulta po sa atin pong buhay. Marami pong mga bunga po yan, no? At sa biyaya po ng Panginoon, marapati niya, bukas ay atin pong itutuloy ang atin pong pag-aaral na yan. Muli po, ito po ang inyong pastor, Pastor Jofrem, na nagpapaalala po sa inyo na tayo po'y magdalanginan. Tayo po ay maghawak kamay
No, ibig sabihin po na maghawak kamay hindi po literal kasi meron po tayong social distancing. Ibig sabihin po nun ay tayo po ay magtulungan, magtuwangan, no, na magkakasama po natin na labanan ito pong pandemic po na ito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na pagdating po ng April 30 ay meron pong mga lugar po dito po sa ating pong bansa na magkakaroon na po ng GCQ o General Community Quarantine na mas maluwag po kaysa po sa Enhanced Community Quarantine. Isa lamang pong paalala po sa inyo, no? Ay wag po tayong magpabigla-bigla, no? Magdahan-dahan po tayo, no? Unti-unti po nating ibalik yung ating pong buhay, no? Pero wag po tayong basta-basta po magpapakasiguro. No, meron pa rin po mga guidelines po yan. Baka po maisip natin, pwede na tayong mamasyal, pwede na tayong magala-gala. Hindi po. No? Under General Community Quarantine po mga kapatid ay may mga parang katulad din po sa atin sa panahon natin ngayon. Pero medyo maalwan lamang kasi yung marami sa atin makakapagtrabaho na, may transportation na. Pero karamihan pa rin po ay marami pa rin pong ipinagbabawal. So maghulos dili po kayo at mag-ingat po kayo. Gayon din po mga kapatid, patuloy natin ipanalangin yung ating po mga frontliners. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga balita po na may mga frontliners po tayo na gumagaling na, nakaka-recover na. Amen. Thank God for that. Patuloy po tayong manalangin. Labanan po natin ang karamdaman na ito. Pagtulong-tulungan po natin mga kapatid. And once again, pinapaalala po natin ayon sa ating pag-aaral ngayon, no, ay lumakad po tayo in the newness of life. All things are passed away, behold, all things are new. Ito po ay hindi po minamadali, no? Proseso po 'yan at nangangailangan po ng pasensya. So maghinay-hinay lang tayo, wag po nating madiliin, no? Wag po nating biglain at baka po tayo rin naman ang mahirapan sa dulo. Alam po ng Panginoon kung anong level ang kailangan natin at hanggang saan po lamang tayo. Let us pray for one another once again. Pray for us. Kami po na sa mga na mananatili po sa Enhanced Community Quarantine ay nawa po ay pag-ingatan pa rin po patuloy namang Panginoon, no? Panalangin niyo po kami, ang NCR, ang Region 3, ang Region 4, no? At ilang pa pong bahagi ng ating pong bansa kasama po yung Davao at Cebu. No? Let us pray for us and God bless you all. Stay safe.